sometime in 2021, PRRD gave me 25 million. Yung po ba ina-attest ninyo tama? Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Ibinigay sa inyo ni PRRD mismo. Siya personally, yung 25 million. Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Pero sinasabi niya, wala siyang pera. Meron po, Meron. madami po. Oh, itong 25 million na ito, ang sabi mo dito, to purchase high-end motorcycles. Kaya bumili kayo ng dalawang 2021 model Harley-Davidson motorcycles at nilagay nyo sa pangalan ng anak nyo. Tama ho yun po. Opo, sa akin po, tsaka sa anak ko. Tapos, bumili po kayo ng Ducati motorcycles, nilagay nyo naman sa pangalan nyo. Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Okay. I am sure na ito pong mga binili nyo, meron pong OR and CR to, di po ba? Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Yun po ba itinatago ninyo? Opo. At ilalabas nyo po sa tagtang panahon? Opo, Your Honor. Okay, so, Madam Chair, pinapaliwanag po ng ating resource person dito na tinatago po niya ang OR and CR ng dalawang Harley-Davidson motorcycles na nasa pangalan ng anak niya at yung Ducati motorcycles na nasa pangalan niya. Ayan po, gusto ko lang sabihin na ito po ilalabas niya, no? Gayon din yung mga binili mo na mga Yamaha, di ba? Apo. Ilan yung nabili mo? Nakalagay dito? Pito po na brand new na Yamaha NMAX. Oo. Yun din po ba nasa pangalan ninyo? Ay, hindi po, sa mga leader na po ng isip. Ang sinabi po ninyo, lahat po ng mga ito, number 18 nakalagay nyo, all purchases of these motorcycles, including the aforementioned accessories, were paid in cash using the money given to me by PRRD. Opo, Your Tama po Honor. ba yun? Opo, Your Honor. Akala ko wala siyang pera. Madami po. Marami siyang pera. Opo. Gusto ko lang po ipaliwanag na marami pa ng pera si PRRD. Hindi po si BP Sara nagbigay sa inyo. Hindi po. Alright. Ngayon, the fact na pwede niyong ibigay, siguro, Madam Chair, hindi lamang dito sa committee hearing na ito, kundi kung na, yan po ay nasa Senado na, ay pwede mong ibigay yan. O pwede mo rin ibigay sa amin ngayon para makita po namin. Ngayon, yung pong inyo rin binanggit na 175 million. Siya pala, ito pong 25 million na ito po ba ay personal na pera ni Presidente, dating Presidente, o ito po ikinuha rin naman sa gobyerno? Personal po. Personal? Opo. Hindi po sa gobyerno yan? Hindi po. Okay. Honorable Abante, the last question is a probing question already. So may I solicit a motion to strike out from the record the last question and the last answer of Madriaga Tulad po ng as to the nature of the money that was handed to him. tulad po ng sinabi ni Congressman Rufus, I submit to the Yes, may I solicit a motion? So move, Madam Chair. There is a motion to strike out from the record the last question on the nature of the money that was handed to Ramil Madriaga. Is there a second? Same has been seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Please Okay. strike out from the record. Pwede ko bang ituloy po? Yes, you may proceed, Honorable Abante. Yung pong 175 million na ibinigay ni Lin Wei Xiong. Siya po ba ay, gusto ko lang malaman, Madam Chair, baka probing na naman to. Di ba? Ito That's po why please be very careful. si Make Lin- sure that your Gusto ko lang- question is already in the affidavit. Pwede ba tanungin dito kung si Lin Wei Xiong ay isang Chinese president? I think that will be a probing question also because that is outside the context of the affidavit of the resource person. Alright. 100 million po ay galing kay Maestrado Lim. Tama ho ba yun? Sinabi Tama ko. po, Your Honor. Ito po bang mga pondong ito, may mga kasamang documentation o deed of donation or acknowledgement receipt sa inyong pagkakaalam? Is that stated in the affidavit also? Nakalagay din po. Opo, Madam Chair. All right, you may proceed. Yung 100 million po, tsaka yung 175 million, through phone calls lang po yun na to pick up para gamitin namin pondo sa ISIP Pilipinas, Madam Chair. Oo. Okay. Doon po sa pictures ng Annex A, nakalagay po ba ito sa inyong supplemental affidavit? Ito pong manager's check? Nakalagay din po ba ito sa inyong Opo. supplemental? Ano po itong manager's check na ito? 84,200,000. Ano po nakalagay sa inyong supplemental affidavit? Tungkol po dito, pakita nga natin. Can we flash that portion of the affidavit, subject matter of the clarificatory hearing? Opo.
Hindi po na ipakita ito eh. Ito ba kasama din? Yung 4.8 million na manager's check. Kasama rin to sa inyong supplemental affidavit. Opo, kasama po. Kasama rin po. Medyo mapakita natin. The allegation of the 4.8 million in the affidavit. Kasama What po, number Madam. is that, Honorable Abante? What number is that in the affidavit? Annex A. Annex A1. Oh, it's Annex A and Annex A-1. These are attachments to the to the supplemental affidavit of Mr. Madriaga. Kindly flash. There. Ayan. Okay, Pero let's start hindi- with Annex A. Hindi nyo po nailagay sa inyong supplemental affidavit kung sino nabigay sa inyo. Itinawag po ni dating Presidente Duterte na pick upin ko po sa safe house namin sa Eastwood. Yung dalawang cheque. Tsaka cash, pero dalawang cheque po na yan. Hindi ko po na ipinalit kasi wala po akong account sa land bank. Tsaka masyadong malaki po. Alam ko po pwede akong ma-imbestigahan sa Hindi pero AMLAC. cheque eh. Di ba? So walang bigat yan. Di ba? Apo. Cheque, no? Apo. Ang bigat na sinasabi mo, eh baka sa AMLAC, ano? Opo, yung inisip ko po pag dineposit ko po. Madam Chair, pwede po ba nating ipatawag ang ilang mga pangalan dito nabanggit ni Mr. Ramil Madriaga? For example, like si Atty. Musaya, si Colonel Nolasco, si Colonel Chica, pati yung Gina Acosta. We will defer our concern on issuing subpoena for additional witnesses until we have presented all the resource persons, rather, who have complied already. We have a Alright. long list of resource persons already in line. Dalawang tanong na lamang po. Ito pong relationship ninyo with the respondent. Sinabi po ni VP Sara na dinanay niya na meron kayong personal or professional relationship. Yun ang pagkakasabi po niya. Pero, yung pong nakita namin mga picture, nagsasabi na talagang kilala niyo siya. Ano po? Opo, Madam Chair. Meron po ba kayong ebidensya like ng logs, visitors entries, or gate passes sa Malacanang o Davao City Hall o sa OBP? That is a probing question already, Honorable Abante. Okay. Wala siguro. Anyway, yun lang po. At meron pa, pero hindi ko na itatanong. Baka probing question uli. Alright. Thank you. Sa proceedings, kahapon naglabas ang mga video at litrato si Madriaga na kasama niya si VP Duterte. Patunay raw na magkakilala sila. Hindi pa ba sapat yun, attorney? Hindi. Actually, Igan, kami nga ho ang nag-supply ng mga litrato na yon. Doon sa perjury complaint pa lamang, inunahan na po namin siya para mapaliwanag na yung mga ganong klaseng litrato, hindi po yun pwede maging pruweba na magkakilala sila. Bakit? Kasi puro sa kampanya po yung pinakita niya. At kunyari, isahin na po natin yung Zoom meetings or virtual meetings. Talagang ganun po ang paraan noong mga panahon na yon na makipagkita sa mga supporters, sa mga volunteers para sa kampanya dahil may pandemic po ng mga panahon na yon. Hindi ba po? Tapos yung mga Zoom meetings po na yon, maramihan po yun, hindi yun one-on-one meetings with Ramil Madriaga. Tapos yung pinapaulit-ulit kahapon, yung happy birthday Sir Ram, di ba? Yung birthday greeting na yun, alam naman po natin na yung mga celebrity, di ba po, nagre-request sa kanila na batiin yung mga tao, tapos may papel. Yun po mismo ang pruweba na hindi sila magkakilala. Dahil kung magkakilala talaga sila, hindi po kailangan na gawin yon ni VP Sara na isulat yung pangalan niya doon sa papel, tapos batiin ng ganon. In fact, bago pa man lumabas yan, kahapon, nakita na natin yan sa social media at nakausap na po natin mismo yung tao sa opisina ni VP Sara na kumukuha ng mga birthday greeting na yon, yung nag-shoot mismo ng video at papatunayan niya sa isang testimonya na ginagawa lang ni VP Sara yun sa mga taong hindi niya kilala. Okay, eto, 24 oras lang umano nalustay ng bise ang 125 billion pesos na confidential funds at si Madriaga raw mismo ang naghatid ng pera sa iba't ibang individual. Kasi lumitaw noon, 11 araw eh. Anong reaksyon dito? Considering the source, which is Ramil Madriaga, tingin po natin kasi sinungalingan lahat yan. Kasi wala naman po talaga siyang involvement at all doon sa confidential funds or kahit anumang in any capacity. Hindi naman siya nagsilbi bilang trabahante ni VP Sara. So kasi sinungalingan po niya, po lahat yan.
ang gusto ko po iparating sa mga kababayan natin ay yung mga mabibigat na alegasyon niya laban kay VP Sara, pati na rin kay Pangulong Duterte. Ang problema sa kanya, wala siyang ebidensya. 'Di ba? Yung mga delivery umano, puro cash. So wala siyang pruweba. Kahit picture, wala. Yung mga instructions, puro verbal or over the phone, na prepaid phone pa ang gamit, so hindi ma-verify. So, ibig sabihin, hindi niya mapapatunayan. At convenient para sa mga sinungaling na wala naman talagang ebidensya. Ngayon, Igan, baka sabihin, illegal na activity yan, kaya sinadya na hindi matitrace. Okay. Diba? Okay. Pero dapat may ibang batayan. Anong halimbawa ko? Kunyari, dito sa flood control scandal, itong si Henry Alcantara at saka si Bryce Hernandez. Bakit kahit na yung ibang mga sinasabi nila walang ebidensya, bakit naniniwala ang tao sa kanila? Kasi mga pinuno sila ng DPWH sa Bulacan kung saan nangyari yung korupsyon. Sila yung mga official doon, sa kanila dumadaan yung pera, sila yung nag-a-award ng kontrata. So meron silang personality at informasyon para sabihin yung mga yun. Pero si Madriaga, hindi naman po siya konektado kay Vice President Sara eh. Outsider po siya. Ang pruweba niya lang na magkakilala sila, itong mga picture sa kampanya at itong birthday greeting na hindi po nagpapatunay na nagtatrabaho siya in a sensitive capacity for the Vice President. Kaya wala pong katuturan yung testimonya niya kahapon. Kahit sabi niya na siya nag-dispose ng 125 million pesos. Opo, dahil kasinungalingan po yun, 100%. Okay, kung hindi siya pinilit, no, o kaya may kapalit itong kanyang testimonya, ano nakikita yung motibo ni Madriaga laban kay Vice Sara Duterte? Actually, doon sa perjury complaint, Igan, na napakita na natin yung motibo niya. Okay. Sa isang Facebook Messenger message na pinadala ni Madriaga to Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, sinabi niya doon na magiging state witness daw siya at yun ang magiging vehicle niya para makalabas ng kulungan. So sinasabi niya doon sa text message na, Colonel Nolasco, sabihin mo na lang, bumaliktad ka, sabihin mo na lang na sa akin mo binigay yung confidential funds at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Kasi ako, hindi naman ako makukulong kasi magsi-state witness ako. So yun po ang motibo para makalabas po ng kulungan. Okay. Maraming At tanong. Sige po. Igan, hindi niya sinagot yun Hindi niya sinagot yun kahapon sa testimonya niya. Hindi niya rin yun sinagot sa counter affidavit niya na natanggap din namin kahapon doon sa perjury complaint. Okay. Eto, ba't hindi dumalong personal si VP Sara para harapin niyang personal itong si Madriaga? Unang-una po, hindi po kinakailangan dahil si Ramil Madriaga na po mismo mag-isa ang sumira sa kredibilidad niya. Dahil yun nga, wala siyang mapakitang ebidensya, puro laway lang ang puhunan niya. Pangalawa, kung napansin niyo kahapon, nagmoro-moro yung mga miyembro ng House Justice Committee na kesyo hindi daw pwede mag-probing questions. Paano po mako-confront si Madriaga? So, ibig sabihin, kung nag-attend man si VP Sara, para kumpuntrahin tong si Madriaga, tanungin at palabasin na nagsisinungaling siya, hindi rin siya makakapagtanong. Okay. Kasi kahit mismo yung mga tanong ng mga House Justice Committee members, hindi pinayagan ni Chairperson Luistro. Okay. So, wala pong punto. Attorney, panelo yung waiver. Hindi pa kayo nababahala doon sa bank account ni Madriaga? Walang katuturan kasi sabi niya ginawa daw siyang dummy ni PRRD. Tapos yung accounts daw nasa pangalan niya. So kapag nag-sign siya ng waiver, anong mapapatunayan nun? Ang mapapatunayan lang is yung bank accounts nasa pangalan niya at kung anong laman ng account. Hindi yun mapapatunayan na kay PRRD galing yung pera. Diba? Kaya katawa-tawa it was a spectacle, it was a performance na base sa kathang isip at gawa-gawang ebidensya.